Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word, my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine. But God, who called me here below, will be forever mine. Will be forever mine. You are forever mine. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary, was crucified, died, and was buried. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. I believe that God is a triune God, expressed in three persons, God the Father,
God the Son, and God the Holy Spirit. I believe the Holy Scripture is the Word of God. It has the final word in all matters of faith and practice. I believe the Holy Scripture is authoritative, true, without error, providentially preserved, sufficient for salvation and Christian living. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ba'y pinagpala ng ating Diyos? Palakpakan nga po natin ang ating Diyos. Maraming salamat po, Reverend Lee, sa pagsama sa akin dito at pag-introduce. At salamat din po sa ating mga pastor, Pastor Joji. Maraming salamat po at sa inyong lahat. Huli po akong nagsalita dito sa pamayanang pamayanan. Dito sa Pasong Kawayan, I think before pandemic pa yata. Doon sa original church pa natin. Naalala niyo ho ba yon? Na habang may umaawit, mayroon pa tayong hinimatay na isang praise and worship member. That's my last speaking po dito sa inyong iglesia. So nandun pa sa original. But I'm glad at ako po ay nagpupuri sa Panginoon, nagpapasalamat na ako po ay mabalik muli dito sa iglesyang ito. At this time ay by next year, as mentioned ng ating pong senior pastor, ay inyo pong makakasama by next year. And I hope that ito po ay plano ng ating Panginoon. Tayo po ay sumusunod lamang sa plano ng ating Panginoon. Okay, ang pagkakatawag po sa atin ng Panginoon ay maglingkod sa Kanya, so siya po ang ating paglilingkuran at siya po ang ating pararangalan. So tayo po dito bilang mga lingkod ay lingkod na kung saan man tayo dalhin ng ating Panginoon ay tayo po ay susunod sapagkat iyan po ang pagkakatawag sa atin ng ating Diyos. Okay? So but anyway, kung kayo po ay mayroong mga banal na kasulatan ay maaari po ninyong buksan sa Ephesians chapter 4 verse 15 and also sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Can we all stand bilang paggalang po sa salita ng ating Panginoon? Ephesians chapter 4 verse 15. Babasahin ko po sa English, NIV version. Ephesians chapter 4 verse 15 says, "Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ." And then 2 Timothy chapter 2 verse 15 says, "Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth." Let us all pray. Heavenly Father, we thank you and we praise you this morning. Thank you for giving us another Sunday, an opportunity to gather in this place, to hear your word, and to worship you, to honor your name through the study and meditation of your word. Amin pong dalangin, but by the power of your Holy Spirit, open our hearts and mind this morning. Bayaan niyo po, Panginoon, ang iyong mga salita na amin pong maririnig, aming pag-aaralan, ay maging binhi sa aming puso, sa aming isipan, upang ito po, Panginoon, ay siyang maging gabay namin as we continue living in this world, in this hostile world. Patuloy po, Panginoon, na ito po ang maging gabay namin habang kami po ay nabubuhay sa magulong mundong ito. Amin dalangin na nawa po, Panginoon, sa bawat salita na aming maririnig, tanggapin po namin sa aming puso ito na may kagalakan at nang sa gayon ay siya po naming magamit sa pang-araw-araw naming pamuhay bilang mga lingkod niyo po, Panginoon. Maraming salamat po. May your name be glorified. We honor as we study and meditate your word this morning. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Tayo pong lahat ay muli ay makakaupo na. Okay, magandang umaga po sa ating lahat muli. At bago po tayo magpatuloy, binabati ko po kayo muli ng Merry Christmas. Pakisabi nga po sa katabi nyo, Merry Christmas. Merry nga ba ang Christmas? O stress na kayo? Na-stress kayo dahil pinag-ipunan nyo na yung inyong mga ireregalo.
Okay, kasi merong mga tao na pag dumarating ang ganitong kapanahunan, ay stress na stress. Pero sa panahon po natin, tayong mga Kristiyano, dapat ay kinagagalak natin na i-celebrate natin ang Christmas. Ano po, sapagkat alam po natin kung ano ang dapat nating sineselebrate. So again, Merry Christmas po sa ating lahat. Alam niyo po, let me tell you one story before I start this message. There is one story about a Christian or a pastor. I don't know if you heard already this story. Meron hong isang pastor na naka-experience ng isang bagay na kung saan ay na-realize niya sa kanyang sarili ang kahalagahan. One Sunday, a member of a church did not attend the service. Isang linggo, meron hong hindi umattend na isang miyembro sa iglesia. Hindi ho siya naka-attend ng worship service. And then the following day, Sunday and then the Monday, ay ito pong miyembro na ito ay nakita nitong pastor na ito. This pastor saw this member who did not attend the Sunday worship last Sunday. So the following Monday, he saw this member and questioned her. Tinanong niya yung miyembro na ito. Sabi ng pastor, kapatid, okay, tinawag niya kapatid, wala ka sa service kahapon. You did not attend the service yesterday. Sabi ng pastor, di ba may usapan na tayo na dapat regularly dapat uma-attend ka ng service dahil iyan ang sabi sa Bible. Di ba sabi huwag kakalimutan ang mga gawain. Lalo na yung Sunday natin, dapat ay hindi lumiliban ang mga miyembro. So kaya sabi niya sa miyembro, hindi ba yan ang usapan natin at yan ang sabi sa Bible? Na dapat ay you will attend regularly the Sunday service. Bakit hindi ka umattend? Tapos sinabi niya, leader ka pa naman. O, leader pala yung miyembro na ito, no, na hindi naka-attend. So leader ka pa naman, hindi ka umattend. In-expect ka na naroroon ka. Sabi nung miyembro, sorry pastor, na hindi po ako nakadalo kahapon. So sumagot uli itong pastor na ito, sabi ni pastor, hindi pwedeng ganyan. So sinabi nung miyembro, sorry po pastor, hindi ako naka-attend kahapon. Sabi nung miyembro, sabi ni pastor, hindi pwedeng ganyan. Ikaw ay leader, you are a leader, you're supposed to attend the service regularly every Sunday. Dapat hindi ka nawawala as a leader of this church. So sa sinabi ni pastor, yung miyembro o yung leader, kasi leader pala, medyo nahiya si member. No, kasi sabi, why did you not attend? You are a leader. You're supposed to attend regularly. Hindi pwede yung ganyan. So medyo napahiya si member dahil sa sinabi ni pastor. And then suddenly, the member says, sabi po ng miyembro, you know, pastor, alam niyo po ba, pastor, alam ko naman po na kailangan talaga akong dadalo. I know that I have to attend regularly the service, the worship service. And then the member said, pero inalam niyo ho ba kung ano ang problema ko? Bakit hindi ako naka-attend kahapon? Okay. Did you research what is my problem? Why I did not attend yesterday Sunday worship? Inalam niyo ho ba? Kasi medyo napahiya yung miyembro, leader, di ba? Inarap ng pastor. Alam niyo ba kung ano ang problema ko, bakit hindi ako naka-attend kahapon? Isinugod ko po sa ospital ang anak ko. I bring my child in the hospital. Why I did not attend yesterday? Hindi alam ng pastor yun. Pero ang sinabi ng pastor, leader ka pa naman, bakit hindi ka umattend? And in that saying, nung sinabi po nung miyembro, dahil dito, si pastor nahimasmasan sa sinabi ng miyembro.
nahimasmasan si pastor sa sinabi ng miyembro. Kasi, siyempre, di ba, sabi ng pastor, bakit hindi ka umaten? Leader ka pa naman, dapat nandun ka, hindi ka nawawala. Yan ang sabi sa Bible. Okay? Pero nung sinabi ng miyembro, inalam niyo ba kung ano naging problema ko? Bakit hindi ako naka-attend? Kumbaga, parang sinabi ng miyembro, tinira-tira mo na agad ako, na leader ako, como leader ako, dapat nandyan ako. Pero inalam niyo ba kung anong problema ko? Sinugod ko yung anak ko sa ospital. So kaya nahimasmasan yung miyembro. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, alam niyo po, dito sa ating pag-aaralan, mahalaga sa ating mga Christian na malaman ng mga kahalagahan kung paano po natin i-handle na mabuti yung salita ng Panginoon ng tama, accurately. It is very important to know and understand kung paano natin i-handle ang God's Word accurately. Second, we need to balance. When we say the Word accurately, we also need to balance between the truth and love. Kailangan ho nating malaman kung paano natin babalansehin yung katotohanan at yung pagmamahal o yung pag-ibig sa isa't isa. Hindi pwedeng puro katotohanan pero walang pag-ibig. Kailangan may katotohanan at may pag-ibig. Kailangan ho nating maintindihan yan. At ano yung obligasyon o anong responsibility, ano ang role ng pagsunod o yung obedience sa ating relasyon sa ating Panginoon. Ito po yung nais kong ibahagi sa inyo ngayong umaga. Sapagkat in 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 3, ang title nga po pala ng ating mensahe ngayon is Love and Obedience, the Keys in Handling the Word of Truth. Love and Obedience, the Keys in Handling the Word of Truth. In 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 3, says, If I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor, kahit ibigay ko ang lahat ng aking possession, pag-aari, kayamanan sa mahihirap, and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. This means na ito pong talatang ito ay nagsasabi ng pundasyon ng pag-ibig, the foundation of love, na napakahalaga, which is kung saan love as the motivation for sharing the truth. Ang pag-ibig dapat ang nagiging motivation mo para ibahagi ang katotohanan. Iyan po yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 3. Ano yung sabi doon? If I speak in tongues of men or angels but do not have love, I am a resounding gong or a clang cymbal. Even if I have gifts of prophecy but do not have love, it's nothing. Even if I give everything to the poor, if I share to anyone my possessions, any wealth, any resources, kasi you can give without loving. Tama? Tama ho ba? Pwede tayo magbigay ng walang pagmamahal. Yung kunwari lang. Tama ho ba? Yung kunwari, magbibigay ka pero alam pagmamahal? Pwede yun eh. Kaya pinapaalala rito sa verse na ito. Ang foundation na yung pag-ibig. Love as the motivation for sharing the truth. And even dun sa pagbabahagi natin ng salita ng Panginoon. Yes, totoong sinasabi mo. Ayon sa Biblia, pero wala namang pagmamahal pag binabahagi mo, it's nothing. Because love is the foundation. Mamaya malalaman natin bakit ganun. Second, love. Love's role in edifying others. Ang papel at ang bahagi ng pag-ibig para mapatibay natin ang ibang tao. Kasi kung nagtuturo ka, walang pagmamahal, paano mapapatibay ang miyembro?
Baka nga hindi nila maintindihan yung katotohanan na ibinabahagi natin o yung babahagi mo. Bakit? Kasi wala silang nararamdaman na pagmamahal sa iyo. Pag walang pagmamahal, baliwala ho yan. Third, alam niyo ho, may dangers ang katotohanan kapag walang pagmamahal. Sabi nga, to speak truth without love is harmful. To share truth through love gives life. Magsalita ka man ng magsalita ng katotohanan pero walang pagmamahal, makasisira lang yan. Parang sinabi mo dun sa asawa mo, I like you, but I do not love you. Pwede mo naman sabihin, I like you, di ba? Sa girlfriend mo, pwede mo sabihin, I like you. O pwede mo rin sabihin, I love you, pero wala talaga sa puso mo. Hindi pwedeng walang pagmamahal. Hindi pwede yung walang pagmamahal. Hindi ko naman po sinasuggest that we compromise yung correct theology natin and disregards yung God's standard. Hindi ho ginawa ng ating Panginoong Jesucristo yan. Hindi niya dinisregard ang katotohanan nung siya po ay nandito sa lupa. But He knew that in order for people to receive what is right, they first had to experience His radical love. Alam ng ating Panginoong Jesucristo na para maunawaan, maintindihan at tanggapin ang katotohanan, kailangan muna nilang ma-experiensa yung pagmamahal ng ating Panginoon. Maranasan nila yung pagmamahal ng ating Panginoon. Let me give you some example. You know Zacchaeus. Sino ba si Zacchaeus? Alam naman natin. He is a thief. Magnanakaw. Nangungulimbat. Anong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? First, what He did? He went to Zacchaeus' house and had dinner with him. Nagpunta ang ating Panginoong Jesucristo dun sa bahay ni Zacchaeus. Nakilala na siya'y isang magnanakaw o kung ano paman ang ginagawa niya. Pero ang ating Panginoon nagpunta sa kanyang bahay and had dinner with him. Na kung saan walang gumagawa noon sa kanya. But Christ did. Second example, yung woman at the well. Alam naman natin kung ano yung kasalanan ng women na yon, na nandun sa well na yon. Was in a sexual sin. Pero anong ginawa ng ating Panginoon? Sinabi ba niya yon sa women na yon? Anong ginawa niya? He had conversation. Nakipag-usap siya dito. And offered her a living water. Hindi naman niya sinabi, makasalanan ka eh. But He provided her a living water. Yung babae na nahuli sa adultery, anong ginawa ng ating Panginoong Yesus? First, Jesus defended her against the hypocrites. Dinipend siya doon sa mga hipokrito. Na kung saan ay ito ang sinasabi, ito ang batas, ito ang batas, ito ang batas. Iyon din bang ginawa ng ating Panginoong Kristo? Hindi. Iyan yung mga ginagawa ng mga Pariseo. It was the Pharisees who insisted on being correct first. Kailangan, itama muna, itama muna. Hindi po sa ating Panginoong Jesus. Alam niyo po, it is a self-righteousness that insists on being right first. Self-righteousness yun. Kung sasabihin mo, kailangan ikaw, mali ka, mali ka, mali ka. Lagi. Ay, ano yung ibig mong sabihin? Ikaw tama? Lagi? Ganun ba yun? Diba sa mga magulang? Sino yung mga magulang po dito
Paano nyo ho ina-address ang inyong mga anak pagka may mali? Laging mali, mali ka. Inaalam nyo ba kung ano yung ginagawa ng mga anak nyo? Inaalam nyo ho ba kung ano problema ng anak nyo? Sa eskwelahan, sa personal na buhay? Bago nyo sabihin, mali ka. Ano ibig mo sabihin? Ikaw lagi tama. Yan ho yung pinakita ng ating Panginoong Jesucristo. Self-righteousness yun, hindi love. Yung gano'n, kung gano'n ang gagawin natin katulad ng mga Pariseo. Batas. Pero walang pagmamahal. Hindi nararamdaman ng mga tao na ito na mali ang kanilang ginagawa dahil hindi nila nararamdaman yung pagmamahal, yung compassion. Kaya nga sabi, love shows compassion first. Love shows compassion first. It offers dignity first. It builds trust first. It genuinely cares first. It is patient and humble and kind first. Then and only then can love show what is really true. Sa pamagitan ng pagmamahal. Sa pamagitan ng pag-ibig na mararanasan ng kapwa mo, ng kapatiran mo, doon nila makikita yung tama, kung ano talaga ang tama. Pero kung tama ka ng tama, ikaw turo ka ng turo ng tama, pero hindi nila nararamdaman yon, hindi rin nila makikita ang tunay na tama. Kaya kailangan may pagmamahal. Ito yung po yung example ng ating Panginoong Jesucristo. Pinakita niya, dinemonstrate niya yung kanyang pagmamahal. As Romans chapter 5 verse 8 said, but God demonstrated His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Yung compassion muna. Para maintindihan ng mga tao yung katotohanan na si Kristo talaga ang tagapagligtas. Siya yung Panginoon. Yun ang nais na ipakita sa atin sa umagang ito. And along with this love is the call to obedience. Hindi natatapos sa pagmamahal. So along with this love is the call to obedience. As John 14:15 says and verse 15, verse 21, verse 23 says, anong sinabi ho dito? If you love me, keep my commands. Verse 21, whoever has my commands and keeps them in the one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Verse 23, Jesus replied, brothers and sisters, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them. In these verses, pino-point out po ang mga sumusunod. 1, obedience as a demonstration of love. Obedience as the demonstrations of love. Hindi lang sinasabi mong may pag-ibig tayo, may pagmamahal tayo, hindi pwedeng sabihin yun. Dapat marunong kang sumunod. Mahal kita, pero hindi ka naman sumusunod. Lord, mahal kita. Hindi ka naman sumusunod sa kay Lord. Diba? At hindi lang marunong sumunod. Dapat we keep His commandment. Pananatilihin mo sa iyo yung mga kautusan ng ating Panginoong Jesus. Pananatilihin mo sa iyo. Keeping His commandments. At alam niyo po, kapag ganito, ka-genuine, yung ating pagmamahal at pagsunod, we assured of God's presence. Nakatitiyak po tayo sa presence ng ating Panginoon. Kung ganito ka-genuine, kung ganito katotoo ang pagmamahal mo at ang pagsunod. Kasi bakit ito sinasabi yan? Kasi kanina sinabi ko sa inyo, pwede ka magbigay na walang pagmamahal. Pwede ka rin sumunod nang wala sa puso mo. Tama ho ba? Pwede tayo sumunod nang wala sa puso natin. Tingnan niyo yung mga anak niyo kuminsan, sumusunod yan, wala sa puso nila. Napipilitan lang. Kasi kinukulit natin, di ba? At yung presence ng ating Panginoon, pagkaganyang ka-genuine, nakatitiyak po tayo sa presence na yan. This means that it is important for us Christians. Nagdi-declare na Christian tayo, brother and sister, to balance yung tatlong ito, which is our last and third point this morning.
Nasusundan niyo ho ba yung aking binabahagi? Medyo mahiksi ho itong ating message. It is important for us Christians to balance these three. Sabi po sa 2 Timothy 2:15, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed, and who correctly handles the word of truth. And in Ephesians, katulad po na binasa natin kanina, instead, in speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. Mahalaga ho yung pagbabalanse ng katotohanan, pagmamahal at pagsunod. Hindi pwedeng puro katotohanan lamang nang walang pagmamahal at walang pagsunod. Kailangan ho yung tatlo na ito. You have to balance these three. The truth, the love, and obedience. Yung pag-handle ng katotohanan ng salita ng Panginoon accurately, napakahalaga ho niyan in balancing these three. Yung pagsasalita ng katotohanan na may pagmamahal. Hindi pwede magsalita ka lang na magsalita ng katotohanan, hindi nararamdaman yung pagmamahal. Yung wisdom, yung karunungan, kaalaman sa pagtuturo ng katotohanan at pagpaparanas ng pagmamahal sa isa't isa. Mahalaga ho yan. Hindi pwedeng humawa ka ng Bible tapos sinyer mo agad ng sinyer. Hindi ka humingi ng katotohanan sa ating Panginoon. Hindi ka humingi ng karunungan. Hindi ka humingi ng gabay sa banal na Espiritu. Kasi maraming ganyan. Kabisado ang Biblia. Alam lahat ng nakasulat dito. Banggitin mo yung verse, alam nila lahat. Ako, matagal akong mag-memorize ng verse. Hindi ho ako basta-basta nakapag-memorize ng verse. Para kung maalala yan, babasahin ko ng ulit-ulit. Pero hindi ho pwede yung salita tayong salita. Ito Biblia, ito sinasabi sa Biblia, pero hindi nararamdaman ng pagmamahal. Tapos hindi pa nakikita ang pagsunod mo. Ikaw mismo, hindi nga nakikita sa buhay mo eh. So mahalaga po ito mga kapatid, yung pagbalanse. Nung tatlong ito, truth, love, and obedience. Let's say it. Truth, love, and obedience. We have to balance these three, brothers and sisters. How can we apply this in our lives? As said in James chapter 1, verse 22, 25, 1 John 2 to 3. 3 to 6. Kailangan natin magmahal sa iba at ipakita natin yan sa pamagitan ng ating mga pagsasalita, yung ating communication, loving others in our communication. Seeking wisdom in our words. Demonstrating obedience through actions. In other words, brothers and sisters, we need to examine our motivations. We need to examine our hearts before we share the truth. We have to examine our motivations, brothers and sisters. Share truth from love, not judgment. Huwag yung hatulan mo agad ang iyong kapatid. Totoo naman, makasalanan ka. Sabihin mo, hindi naman ho natin inaalis na makasalanan. Lahat tayo makasalanan. Walang matuwid sa atin kahit isa. But God make us righteous through Jesus Christ. Pero siyempre, yung mga tao, hindi naman nila maintindihan agad yan eh. Tama ho ba? Sabihin mo, magdala ka ng Bible, mag-share ka, makasalanan ka. Iiwanan ka agad yan. Kasi hindi naman nila mararamdaman agad yan. Hindi mo masamang sabihin na makasalanan ka. But you have to balance the truth, love, and obedience. Kailangan magbahagi ka na may pagmamahal, may compassion. Alam mo namang makasalanan eh. Obey God's commands. I-demonstrate po natin ito through love and obedience. Demonstrate love through obedience. Sinasabi mong mahal mo. May compassion ka, hindi naman nakikita sa action. Hindi naman nakikita sa pagsunod. Season your words. Balance the truth with kindness and compassion.
I-balance natin yan, brother and sisters. And of course, we have to seek wisdom from our Lord through the Holy Spirit. Kailangan natin ng karunungan. Kaya pagka magbabahagi po tayo ng salita ng Panginoon, alam nyo, kami ho, pagka nag-share dito sa harapan, gaano katagal ho namin pinagpe-pray. Itong mga message na ganito, gaano katagal namin pinag-aaralan, hiniling sa Panginoon, bigyan nyo kami ng wisdom. Maramdaman namin mismo, kami mismo. Ibinabahagi ho namin ito, una sa aming sarili at hindi sa inyo lang. Kung i-share ko ba ito, ginagawa ko ba ito? Kasi kung hindi ko nagagawa, baliwala. I am nothing. So examine our motivations, obey God's command, season your words, seek wisdom. And in summary, brothers and sisters, love and obedience are essential in handling the word of truth. Ang pag-ibig o ang pagmamahal at ang pagsunod ay essential po yan. Kung paano natin i-handle, ibabahagi ang katotohanan, ang salita ng ating Panginoon. O yung kung tawagin natin sa mga theologians, doktrina. Kailangan ng pagmamahal at pagsunod. Why? Because love and obedience are inseparable. Hindi ho pwedeng paghiwalayin ang pag-ibig at pagsunod. Hindi ho pwedeng paghiwalayin yan. Pag may pagmamahal, may pag-ibig, may pagsunod. Sa mga mahal natin sa buhay, hindi ba? Mahal mo ko, dapat sinusunod mo ko. Pero kung hindi ka sinusunod, paano mo sasabihing mahal? Second, truth must be shared with love and compassion. Ang katotohanan ay dapat binabahagi ng may pagmamahal at compassion. Obedience demonstrates our love for God. At ang pagsunod, nagpapakita ho yan na tayo mismo mahal natin ng Diyos. Kasi kung hindi tayo marunong sumunod, paano may papakitang mahal mo talaga ang Diyos? So our obedience demonstrates our love for God. And wisdom guides our words and action. Kaya kailangan humingi tayo ng wisdom mula sa ating Panginoon. Hindi yun sa sarili nating karunungan. Yes, pwede kang mag-aral ng mag-aral. Pero limitado po tayo. Kahit anong galing mo, ano man ang natapos mo. Whatever is your status, educational status, it's nothing without the wisdom from our Lord, without the love from our Lord. Kaya mahalaga ho yan. Ang challenge sa bawat isa sa atin, brother and sisters, ang challenge na nais ko pong ibigay sa atin ngayong umaga is how you will balance truth, love, and obedience in your life, o specifically in your Christian life. Paano nyo binabalanse ito? Paano natin babalansehin yan? Ano ang kailangan mong gawin para mabalanse yan? Marami na ho tayo na ibahagi. At alam niyo ho ba na ang pagsunod, ang pag-ibig at ang pagsunod can unlock the power of God's Word sa buhay ng bawat isa sa atin. So brother and sisters, nawa, maintindihan natin na hindi pwedeng katotohanan at katotohanan lamang ang ibabahagi mo. Kailangan maramdaman. Maramdaman ng bawat isa ang tunay na pagmamahal at ang concern mo sa Kanya para masigit niyang maunawahan yung katotohanan na binabahagi mo sa Kanya. Sharing the truth without love, without obedience, is nothing. Again, sharing the truth, hindi ho natin iisang tabi. Ito ang tunay. Amen? Ang Biblia ang tunay. Wala hong higit dito.
Pero sharing this without love and without showing obedience, it's nothing. Yan yung sinabi sa 1 Corinthians 13. I have nothing. Malaman ko man lahat. Everything is nothing. Amen? Let us all pray. Heavenly Father, we thank you and we praise you this morning. Your word is short, but I hope, Panginoon, na binuksan niyo po ang puso at isipan ng bawat isa sa amin. Ang lahat po ng iyong salita ay katotohanan. Totoo po yan, Panginoon, at kami naman ay naniniwala sa iyo pong mga salita. Subalit turuan niyo rin po, Panginoon, kami, katulad ng aming Panginoong Jesucristo, na iparamdam, iparanas, ipakita ang pag-ibig, ang compassion sa mga nangangailangan na ito, Panginoon, upang masigit po nilang maranasan, maunawaan ang katotohanan na nais po naming ibahagi sa mga tao, gayon din sa bawat isa amin na naririto. Maraming salamat po sa pagpapaalala niyo sa amin. Tunay na ang iyong salita ay siyang magpapalaya sa amin sa anumang mga bagay na tumatali sa aming puso, sa aming isipan. Even in our pride, in our self-righteousness. Salamat, Panginoon. Pinapaalala niyo sa amin na ang pagmamahal ang susi. At sa amin pong pag-alaala ng iyong kapanganakan sa buwang ito, Panginoon, nawa ay makita namin, Panginoon, na naging dahilan kung bakit ka po isinugo dito sa lupa, nagkatawang tao, ipinanganak sa normal na sitwasyon katulad namin, ay upang iparanas ang pagmamahal ng ating Panginoon. Maraming salamat po. May your name be glorified, be honored in this place. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Everybody says, Amen and Amen. God bless everyone. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating pangwakas na panalangin. Let us pray. Thank you, Lord, for your word this morning. At sa iyo nga namin patuloy na pinagkakatiwala, itinataas ang mga narinig namin, Panginoon, sa about love, obedience, and your truth. Nawa ay patuloy na makita nga ito, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. At gabayan mo nga kami, Panginoon, for the rest ng aming paglalakbay dito sa mundo, na magampanan nga namin, Panginoon, ang aming mga tungkulin sa pag-ibig, sa pagsunod, at sa paghawak ng katotohanan ng iyong pong banal na salita. And now unto Him who is able to keep you from falling, and to present you faultless before His presence with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power both now and evermore. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. How can I say thanks for the things you have done for me? The things so undeserved, and yet you give to prove your love for me. The voices of a million angels could not express
Just let me